Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga residente sa Negros Occidental at Oriental pinag-iingat sa posibleng panganib ng Bulkang Kanlaon. Mga benepisyo ng solo parents nilinaw ng DSWD. Anunsyo ni Vice President Sara Duterte para sa 2028, umani ng reaksyon sa mga senador. Mosyong magbubura sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ukol sa Kalayaan Island Group, layon ng Senado. Higit sa 22 million pesos na shabu sa loob ng package, timbog sa NAIA. South Korea mas pinadali ang proseso ng visa requirements para sa mga Pilipino. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pumutok nitong Huwebes, pasado alas 4 ng hapon ang Bulkang Kanlaon na tumagal ng 2 minuto. Agad namang inilikas ang mga residente na malapit sa bulkan upang maiwasan ang posibleng panganib sakaling lumakas pa ang aktibidad nito. Abiso ng mga otoridad, umantabay sa mga opisyal na anunsyo at maging handa sa mga dapat gawin habang may ashfall. Nananatili pa rin nasa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone. Magandang balita naman po para sa mga travelers na nais magtungo sa South Korea. Mas pinadali na ang proseso ng visa para sa South Korea na requirements ng mga Pilipino. Simula February 20, formal nang inalis ng Korean Embassy ang pagsusumite ng 3 buwang bank statement para sa lahat ng uri ng required documents. Para sa mga estudyanteng applicant, maaaring isumite lamang ang original school certificate o kopya ng student ID. Habang para sa employment-related documents, tinanggal na rin ang explanation letter na kailangang isumite sakaling walang landline number o electronic signature ang dokumento. Samantala, para sa mga may multiple application, isang kopya na lamang ang kaukulang dokumento na kailangan i-attach sa file ng representative applicant. Samantala, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga panuntunan sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act matapos ang mga maling akala kung bakit may ilang aplikante ang hindi nabigyan ng solo parent ID. Ang impormasyon tunghayan dito. Inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinalawak ng Republic Act No. 11861 ang definisyon at benepisyo para sa mga solo parents. Ngunit may malinaw na guidelines na dapat sundin. Ayon sa batas, ang solo parent ay kailangang eksklusibong nagtataguyod at nag-aalaga sa anak ng walang kaakibat na co-parenting o pakikipag-live-in arrangement. Ipinaliwanag din ng DSWD na hindi otomatikong kwalipikado ang isang individual kahit may inaalaga ang bata, lalo na kung may regular na suportang natatanggap mula sa dating asawa o kamag-anak. Batay sa pinakahuling datos, may mahigit 260,000 na rehistradong solo parents sa bansa at 291 LGU ang nagbibigay ng buwanang subsidiya. Maaaring makatanggap ng 1,000 pesos na buwanang ayuda ang mga kwalipikadong ID holder, depende sa kanilang LGU. Kasama ang 10% discount at VAT exemption sa piling produkto at serbisyo para sa mababang kita na solo parent na may batang 6 na taong gulang pababa. Pinayuhan din ng DSWD ang mga nais mag-apply na magtungo sa Solo Parents Office o Local Social Welfare and Development Office sa kanilang LGU upang magsumite ng aplikasyon at kinakailangang dokumento. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Para sa ating ulat panahon, 3 weather systems po ang nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa buong bansa. Maulap na panahon ang mahinang pag-ulan ang posibleng dulot ng parehong amihan at easterly sa Metro Manila, Luzon at ilang parte ng Visayas at Mindanao. Habang may kalakasan naman ang ulan na dala ng shear line sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi rin ng Visayas. Kabilang ang itinaas na orange rainfall warning na nagdudulot ng pagbaha at landslide sa Surigao del Sur, Davao Oriental at Davao de Oro. Susunod sa News Force. Anunsyo ni Vice President Sara Duterte para sa 2028, umani ng reaksyon sa mga senador. Mosyong magbubura sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ukol sa Kalayaan Island Group, layon ng Senado. Higit sa 22 million pesos na shabu sa loob ng package, timbog sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.